Hindi ko inasahang yung lalaking tumulong sa akin nung ako'y walang-wala. Siya rin palang magiging dahilan ng pagkasira ko. Dear Ate Jo, ako po si Ella, 30 years old. Dating OFW sa Abu Dhabi. Walang pamilya, walang uuwian. Hanggang sa may 1 taong tumulong sa akin sa panahong halos wala na akong dahilan para lumaban. Ang problema, may pamilya na siya, may asawa, may mga anak. At alam ko simulat sa pool, bawal. 2018, unang taon ko sa Middle East. Naiwan ako ng agency, na-scam, nawalan ng tirahan. Doon ko nakilala si Manong Rene, 45 years old, engineer, may anak sa college. Inampon ako, pinatira, pinakain. Pero habang tumatagal, ibang klasing pagtingin na ang nabuo. Hindi ko alam kung kailan, pero alam kong mali. Hindi ko siya pinilit. Hindi ko siya niligawan. Pero dumating sa punto na kami na lang ang madalas magkasama. Nangungumusta siya. Inaalagaan ako. Pinag-aaral pa sa gabi. At dumating ang gabi na nagbago ang lahat. Alam mong mali, pero gusto mong paniwala ang may puwang ka sa puso niya. Kahit alam mong wala ka sa buhay niya. Naging kami, palihim. At habang siya'y umuuwi sa pamilya niya sa Pinas kada taon, ako naiwan na may lihim. Dumating ang asawa niya sa UAE. Sorpresa raw. At doon nalaman ng lahat ang totoo. Nagkabukingan. Nagkaiyakan. Hindi ako pinagsalitaan ng asawa niya. Tiningnan lang ako. Pero yung titig na yon, parang 10 taon akong nahubaran sa hiya. Kinailangan kong lumipat ng lungsod. Bitbit ang pangalan na binura. At konsensyang hindi matutulog. Ngayon, nakauwi na ako sa Pilipinas. May bago ng buhay. Tahimik. Pero minsan, kapag tahimik ang gabi, bumabalik sa isip ko ang lahat. Hindi ko siya kinamusta. Hindi ko rin siya binalikan. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi kailanman dapat bumura ng tahanan ng iba. Hindi lahat ng minamahal mo para sa'yo. At hindi lahat ng pagmamahal kailangang ipaglaban, lalo na kung ang kapalit ay pagluha ng taong wala namang kasalanan. 4 na taon na ang lumipas mula nung umalis ako sa Abu Dhabi. 4 na taon ng katahimikan. 4 na taon ng paghilom. Akala ko tapos na ang kabanatang iyon sa buhay ko. Pero minsan talaga, kahit sarado na ang pinto, kumakatok pa rin ang nakaraan. 2024, may sarili na akong maliit na cafe business sa bayan. Masaya, tahimik. Unti-unti ko nang nakakalimutan ang mga sugat ng dati. Hanggang sa isang araw, dumating si Rene, nakaitim, payat, tahimik. Hindi ko alam kung multo ba siya ng kahapon o parte ng closure na matagal kong hinihintay. Umupo siya sa harap ng cafe. Hindi agad nagsalita. Tumingin lang, yung tingin na parang may gustong ibalik, pero alam niyang huli na. Ella, kamusta ka na? At doon ako tumingin sa kanya. Hindi bilang lalaking minahal ko, kundi bilang lalaking natutunan kong bitawan. Umiiyak siya habang nagsasalita. Iniwan daw siya ng asawa't anak. Hindi raw siya pinatawad. At sa huli, ako raw ang naisip niyang balikan dahil ako lang daw ang tunay na nakaramdam sa kanya. Pero hindi ako yung Ella noon. Hindi na ako yung babaeng naghahanap ng pagmamahal kapalit ng pagkawasak ng iba. Rene, salamat sa pagbalik, pero hindi lahat ng tinapon kailangang pulutin. Lalo na kung may sugat pa rin yung pagkakapulot. Umalis siyang tahimik. At ako, mas lalong tumatag. Hindi ko siya sinumpa. Hindi ko siya isinumbat. Dahil minsan, ang tunay na paghilom ay yung pagtanggap na hindi mo kailangang ibalik ang dati.
para lang maramdaman mong buo ka ulit. Patawad ang hiningi niya, pero kapayapaan ang binigay ko. Dahil minsan, yung tunay na tagumpay ay yung hindi mo na kailangang balikan ang taong minsan mong ipinaglaban.